Lola, ang lakas na po ng ulan. Tutuloy pa po ba tayo? Kung nagmadali ka na lang kaya dyan, di sana kanina pa tayo nakaalis, no? Ay Jason, bilisan mo na. Maiiwan tayo ng jeep kung hindi ka magbabadali dyan. Bilisan mo na. Opo Lola, ito na po. Inaayos ko lang po itong mga dadalhin natin. Ay, kaya nga po Lola, sobrang tagal ni Jason. Kanina pa yan nag-aayos ng mga gamit niya. Uy, nasa palikuran ako kanina, Ate Clarice ha. Kaya ako natagalan. Huwag mo akong inaaway dyan. Oo na. Bilisan mo na kasi dyan. Palabas na si Lola Lagring. Ay nako, sabi ko naman kasi sa inyo na maaga pa aalis na tayo. Tingnan nyo, aabutan na tayo ng gabi sa gawain nyong yan. Ang babagal nyo kasing kumilos. Madilim na nga po sa labas, Lola eh. Ang lakas pa po ng ulan la. Ay siya, hayaan nyo na. Kailangan na nating makaalis at baka maiwan tayo ng jeep. Halos wala pa namang bumabiyahe kapag maulan ng ganito. Ay, kainis naman kasi itong bagyong to. Oh. Ngayon pa talaga dumating kung kailan kailangan na nating umalis. Bakit nga po pala kailangan pa nating umalis? Ano po ba nangyayari? Ayan, wala ka na namang alam, Ate Clarice. Paano kasi kung saan-saan ka pumupunta? Halos sa labas ka na tumira at bibisita ka lang sa bahay kapag wala ka ng damit na masuot. Ano bang pakialam mo ha? Tsaka yung pag-alis ko naman sa bahay, magandang naidudulot sa atin kahit papano. Diba? Kumikita ako ng pera. Ay nako, oo na, sige na. Ay siya kayong dalawa. Tumigil na nga kayo. Bilisan nyo na lang dyan. Mauuna na ako sa labas ha. Bilisan nyo na. Ano pa ba kasing ginagawa mo dyan, Jason? Ate, binabalot ko lang naman po ng plastic tong mga gamit natin para hindi mabasa ng ulan. Ay, bilisan mo na lang dyan. Siya nga pala, ano ba talagang pupuntahan natin sa kabilang baryo? Hindi naman tayo aalis kung walang malalim na dahilan, di ba? Ibebenta ka na namin, ate. Wala na kasi kaming pera ni Lolo kaya ibebenta ka na lang. Nakakatawa ba yon ha? Sus, payag ka namang ibenta ka Ikaw kaya ang ibenta namin ni Lola. Tutal, wala ka rin namang ambag dito sa bahay. Puro ka pa reklamo kapag inuutusan ka. Tapos hindi ka rin nag-aaral ng mabuti. Kaya mabuting ibenta ka na lang para may pakinabang ka naman sa amin. Ano, ha? Ikaw talaga, ate, sama mo sa akin. Wala ka talagang awa sa akin, no? Alam mo, ang drama-drama mo, Jason. Lika na, bilisan mo na nga. Matapos akong iwan ng pinsan kong si Ate Clarice sa loob ng bahay, ay nagmadali na akong tapusin ang ginagawa ko. Kaagad rin naman akong lumabas nang matapos ako. At nakita ko si Lola Lagring at si Ate Clarice sa labas, kaya mabilis na akong lumabas ng bahay at isinara ang pinto. Ay nako, sana lang. Hindi pa tayo naiwan ng jeep, ano? Kapag naiwan po tayo, Lola, si Jason na po ang isisihin natin. Sobrang bagal kasing kumilos Lola, si Ate Clarice naman po may kasalanan nun, no? Hindi ako tinulungan kaagad kaya matagal kong natapos yung ginagawa ko. Kung tinulungan mo sana ako kaagad, edi sana kanina pa tayo nakaalis. Bakit? May gamit ba ako doon, ha? Ay, talaga naman. May gamit ka naman talaga dito kahit tingnan mo pa. Ay siya, tama na nga yan. Kilos na. Lumalakas lalo ang ulan sa inyong dalawa Wala na kayong ginawa kundi ang mag-away. Para kayong mga aso at pusa. Diyan ka na nga. Pakialam ko sa'yo. Kaya kong maglakad nang hindi ka kasabay, no? Che! Tusukin ko yung mga mata mo Pikon ka lang. Ay nako, tama na sabi. Ikaw naman, Clarice. Ikaw ang matanda. Hindi mo na dapat pinapatulan niya si Jason. Nakakainis po siya, Lola Palagi niya na lang po akong inaasar. Pikon ka kasi. Lola, Ay nako kayong dalawa. Hindi ko na talaga kayo masabihan, ha? Mauubos ang buhok ko sa inyo. Bakit la? Hindi pa po ba ubos yan? Puro puti na nga po. Nga po pala, Lola. Saan po ba talaga tayo pupunta? Bakit pa kailangan nating umalis dito sa baryo? Ate, ilang beses ba sasabihin sa'yo? Doon nga tayo sa kabilang baryo pupunta. Ano, paulit-ulit? Alam ko. Ang tinatanong ko ay kung saan sa kabilang baryo. Ang lawa kaya nun? Hindi ba at buntis ang tita Carla ninyo? Kailangan nila ang tulong natin dahil hindi naman yun kayang mag-isa nung asawa niya. Lalo pat itong unang beses na magkakaanak sila. Ay, oo nga po pala. Munti ko na makalimutan. Ayan, sama lang ng sama. Hindi alam ang pupuntahan. Paano pala kung totoong ibebenta ka na talaga ni Lola, ha?
Eh di wala ka nang magagawa kasi sumama ka na. Malabo yun. At saka mas malaki ang posibilidad na ikaw ang ibenta ni Lola, no? Wala ka kasing ambag. Kaya mabuting ibenta ka na lang para naman may ambag ka, di ba? Ay naku, ewan ko na nga sa inyong dalawa. Napapagod na ako magsaway sa inyo. Ang kukulit nyo talaga. Hindi kayo nakikinig. Lola, iwanan na lang kaya natin si Jason dito. Tutal, wala naman niyang maitutulong dun eh. Anong iwan? Ayoko nga. Gusto ko sumama kila Tita Carla, no? Ikaw ang dapat iwan. Hindi ako kasi wala ka naman silbi. Ay, bilisan nyo na. Ay, ayan na ang terminal, oh. Ay, naku, ang dami pang sinasabi. Puro na lang kasi kayo away. Jason, dito ka lang Sasamahan ko si Lola Lagring. Maghahanap kami ng jeep na pwedeng sakyan. Sa kabilang parte pa kasi ang hintayan ng jeep eh. Tapos wala pang bubong dun. Kaya dito ka na muna para hindi mabasa ang mga gamit natin, ha? Ba't hindi na lang kaya ikaw ang dito, ate? Anong ako? Ay, mabuti pa. Kayo ng dalawa ang pumunta doon. Ako na lang ang maiiwan dito. Ay, sige na. Magmadali na kayo at wala na tayong oras, ha? Oo na, bilisan mo na, Ate Clarice. Dali na. Ito na nga. Masyado ka namang excited. Ay, basang-basa na nga ako sa suot kong kapote. Ano, ikaw lang ba? Ako rin kaya. Ay, mag-iingat kayong dalawa, ha? Opo, Lola. Babalikan ka na lang po namin para tulungan sa mga gamit mamaya. Kung may makita na kaming jeep na papasada sa kabilang baryo. O siya, sige. Mag-iingat kayo. Ay, sana naman may jeep na pwedeng sakyan, no? Meron yan, ate. Hindi pwedeng wala dahil kawawa sila Tita Carla kapag hindi tayo nakarating sa kanila. Wala siyang katulong doon. Hindi naman pwedeng maglakad na lang tayo, no? Eh kasi naman, bakit kailangan pa tayo? Wala pa tayong ibang kamag-anak doon? Bata pa nga kasi si Tita Carla. Malamang natakot pa yun dahil unang anak niya. At wala rin tayong ibang kamag-anak doon kaya huwag ka na magreklamo dyan. Yan kasi. Dapat kasi kapag hindi pa handang mag-anak, huwag na muna magbuntis, di ba? Tapos hindi naman pala kayang buhayin ng bata o pamilya. Ay nako, hayaan mo na nga sila ate. Ang mahalaga makapunta tayo doon. Eh, teka lang. Si Mang Miguel ba yun? Tingnan mo, oh. Ay, teka. Mamamasada ba siya? Di ba nasa ospital yung anak at asawa niya? Tanungin kaya natin. Dali. Sige. Mang Miguel? Mang Miguel! Oh, Jason, Clarice, ano bang ginagawa niyo dito sa terminal? Pupunta po kami sa kabilang baryo. Kayo po ba, Mang Miguel? Bakit po kayo nandito? At saka, kumusta na po yung asawa at anak niyo? Eh, kaya nga po. Nakalabas na po sila sa ospital? Ay, hindi pa nga eh. Pero okay na rin naman na sila. Kaya ako nandito para mamasada. Ayun! Sakto! Saan po bang ruta niyo, Mang Miguel? Sa kabilang baryo pa. Ay, naku, Mang Miguel, sa inyo na po kami sasakay nila Lola. Haba, kasama niyo si Aling Lagring. Oo, kasama ho namin si Lola papunta doon sa kabilang baryo. Siya. Sumakay na kayo sa loob, ha? Ako nang kukuha ng mga gamit ninyo, pati kay Lola Lagring. Ay, sige po, Mang Miguel, salamat po Tulungan ko na po kayo. Siya, halika na. Kaagad na kaming pumunta ni Mang Miguel sa kinaroroonan ni Lola. Lola! Lola, si Mang Miguel po ang nakita namin na babiyahe sa kabilang baryo. Kaya sa kanya na po tayo sasakay. Oh, Miguel, papasada ka. Hindi ba't nasa ospital pa ang asawa at anak mo? Ay, kailangan Aling Lagring Wala kasi kaming pambayad sa ospital kaya kailangan kong pumasada kahit pa umuulan. Ay nako, ganun ba? Oo, sa totoo nga niyan ayaw po talaga akong mamasada ng asawa ko. Makulit lang talaga ako kaya ako nandito ngayon Sayang din naman po kasi ang kikitain ko, hindi ho ba? Ay sa bagay, pero mukhang malakas na talaga ang bagyo na to, ano? Ay, yun na nga din po ang narinig ko. Mabuti na lang talaga hindi dito ang tama sa atin. Nakakaramdam lang tayo ng malakas na ulan at hangin. Ay, siya. Mabuti pa dalhin nyo na tong ibang gamit. Jason, nasaan ang ate Clarice mo? Di nauna na po sa jeep. Hayaan nyo na po yung Lola, kaya na namin to. Inalalayan na ni Miguel si Lola Lagring papunta sa jeep. Mabuti na lang at babiyahe si Mang Miguel kaya may masasakyan na kami noong mga oras na yon. May ilan din naman kaming nakitang jeep na papasada. Pero hindi nga lang sa kabilang baryo ang punta nila. Nang marinig nila na doon kami pupunta, merong mga nagsabi sa aming mag-ingat daw kami sa biyahe. Hindi lang basta paalala yon,
kasi para silang nagbabanta. Mang Miguel, ano po yung sinasabi nila? Hay nako, hayaan mo na yun Jason, nagbibiro lang yung mga yon. Para po kasing nangaasar sila eh. Ano po bang meron sa kabilang baryo? Hay naku Jason, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo kay Mang Miguel eh. Umakyat ka na nga lang dito, bilis! Kasi Ate Clarice sabi Oh, ng mga... Miguel! Hindi pa ba tayo aalis? Ay, Aling Lagring, pasensya na po kayo ha. Pwede po bang maghintay muna tayo ng kaunti? Medyo maaga pa naman po. Baka po kasi may iba pang pasahirong dumating. Alam niyo na, sayang ang kikitain. Abay, oo naman. Ayos na ayos lang yon. Maghintay muna tayo. Ano na, Mang Miguel? Sabihin mo na po sa akin. Hindi ko po kayo tatantanan yan. Sige kayo. Hay nako, Jason. Kwentong kalye lang yon. Huwag kang maniwala doon. Ano nga po ba kasi yun? Ang sabi kasi nila, kung pupunta tayo sa kabilang baryo, iwasan nating dumaan sa tulay sa Kapis. Meron daw kasi doong kakaibang baryo na hindi naman daw saklaw ng gobyerno. Oh? Ano po meron doon? Ano rin po pala kung hindi saklaw ng gobyerno ang baryo na yun? Ang ibig sabihin nun, iho, hindi mga normal na mga taong nakatira doon. Po? Aswang ang nakatira doon, Jason! Ano? Aswang? Bakit ka tumatawa? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Ay sus naman si Mang Miguel oh. Naniniwala po ba kayo doon? Aba oo naman Jason. Totoo kaya sila. Kaya hanggat maaari hindi talaga ako dumadaan doon sa kabilang tulay dahil papunta yun doon sa kakaibang baryo sa Kapis. Bakit naman daw po tinawag na kakaiba yung baryo na yun? Meron pa po bang ibang bagay ron bukod sa mga aswang? Lahat ng nagpupunta doon ay hindi na nakakabalik. Hindi na rin nakikita ang kanilang mga bangkay o kahit mga buto man lang. Kaya hindi malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. May alam ka din po pala sa baryo na yun, Lola. Abay oo naman, may alam ang lola niyo dyan. Dito na kaya siya lumaki, kaya alam na niya mga kwentong yan. At alam din niyang totoo ang mga aswang. Hindi ho ba, Aling Lagring? Talaga? Lola, nakakita ka na po ba ng mga aswang? Oo naman, no, Jason. Araw-araw niya nga nakikita eh. Ha? Totoo? Oo, kasama nga namin ngayon eh. Nasaan, ate? Nagtatanong ka pa talaga, ha? Ay, nako Jason. Minsan talaga napaka-slow mo. Ay, putek. Ako pala yung tinutukoy mong aswang. Nahiya naman ako sa itsura mo, no? Ay, naku, ang hina mo talaga. Ay, naku, mag-aasara na naman kayo dalawa. Sa Ate Clarice po nang una, no? Hindi. Oh, Miguel, may paparating, oh. Baka sasakay din sila. Ay, ayan na, Mang Miguel. May pasahero ka na rin iba. Ang tanong dyan, sa kabilang baryo din kaya ang punta nila? Dito yan. O yan, makakaalis na tayo. Tinulungan ni Mang Miguel ang 3 pang sasakay sa jeep. 2 lalaki na magkasing edad lang at isang babae na sa tingin ko ay nanay nila. Sakto naman dahil ang kanilang pupuntahan ay doon din sa kabilang baryo na pupuntahan din namin. Kaya nang makasakay na sila ay kaagad na kaming umalis. Pasensya na ho kayo ha. Kailangan lang nating bagalan ng pagpapatakbo dahil masyadong madulas ang kalsada dahil sa ulan. Ay, ayos lang yan. Basta makarating tayo sa pupuntahan natin ng ligtas. Uy, Jason, tulala ka dyan. Ate, naisip ko lang naniniwala ka ba talaga sa mga aswang? Di ko alam. May parte na naniniwala ako, meron din namang hindi. Kasi hindi ko pa naman sila nakikita eh. At saka may mga kwento naman na totoo daw sila, kagaya ni Lola Lagring. Patunay siya na may aswang talaga. Pero bakit sa baryo natin wala namang aswang? Hindi ka sigurado dyan, Jason. Po? Ibig niyo pong sabihin may aswang sa baryo natin? Lola, totoo po ba? Pati ako naguguluhan na rin eh. Wala akong sasabihin. Tumahimik na lang kayong dalawa dahil tinatakot niyo lang ang mga sarili ninyo. Uy, Mang Miguel, sagutin niyo naman po ako. Ayaw po sabihin ni Lola kung meron ba talagang aswang sa atin eh. Ay nako, basta Jason, hindi na lang ako magsasalita. Ano namang karapatan ko dyan si Aling Lagring nga, hindi sinabi Ako pa kaya? Hukom, napasimangot naman ako noon dahil sa sagot ni Mang Miguel. Habang tumatawa naman siya kasama ni Ate Clarice.
Paminsan-minsan ay nag-uusap sila Lola at ang iba pang pasahero ng jeep. Tumahimik na lang ako at pinakiramdaman ang paligid. May ulan pa rin naman pero hindi na ganun kalakas katulad kanina. Mga ilang oras lang ang nakalipas ay bigla na lang napahinto si Mang Miguel. Oh, bakit Miguel? May problema ba? Ay, may malaking problema, Aling Lagring. Ha? Bakit po, Mang Miguel? Ano pong problema yun? Sa tingin ko alam ko na ang malaking problema na yan. Ay nako, ang tulay na dadaanan natin. Titignan ko po kung pwede pang dumaan ng jeep, ha? Mukhang nasira na eh. May mga puno pang naputol, oh. Lola, meron pa bang ibang daan papunta dun sa kabilang baryo? Ikaw talaga Jason, ulyanin ka na. Di ba kapag dyan tayo dumaan ay sa kakaibang baryo tayo mapupunta? Sus, isa lang naman yata ang pupuntahan yan eh. Dadaan lang naman tayo at hindi tayo magtatagal dun sa Capiz, no? Ay, ayun na si Mang Miguel. Mang Miguel, kumusta po? Ay nako, pasensya na talaga ha. Mukhang wala na tayo mapagpipilian pa. Ha? Dadaan po tayo dyan? Baka naman po mapahamak pa tayo niyan, Mang Miguel. Ang totoo, Clarice. Ayoko rin naman, pero hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin kung hindi tayo dadaan dyan. Wag na lang po kaya tayong tumuloy. Uy, hindi pwede ate ha. Alam mo naman kailangan tayo ni Tita Carla, di ba? Alam ko, pero mapapahamak tayo kung dyan tayo dadaan. Hindi nga natin alam kung anong meron dyan sa baryo na yan eh. Hindi pa naman natin alam kung anong meron dyan, no? Mang Miguel, ikaw po ba? Nakadaan na po ba kayo sa baryong yan? Ay, naku, ang totoo. Hindi pa rin. Naririnig ko lang sa mga kasamahan kong driver din ng jeep. Ay, tama naman si Jason. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang meron sa baryo na yan. Wala rin namang masama kung sumubok tayo, hindi ba? Pero Lola Lagring, wala po tayong pangontra sa mga aswang. Kung sakali mang may mga aswang nga po dyan. May dala naman ako ditong holy water at buntot pagi. Naniniguro lang ako kasi minsan gabi na ako umuwi. Alam niyo na. Huwag na lang po kasi kayong matakot. Isipin na lang po natin na makakalabas tayo ng baryong yan ng ligtas. Paano kung hindi? Ikaw talagang sisisihin ko kapag may nangyaring hindi maganda sa atin, ha? Paano kung wala? Ano, may iwan ka na kay Tita Carla at aalagaan mo na yung anak niya. Di gano'n na nga. Kainin mo sana yung mga sinabi mo tungkol sa mga aswang. Kainin ka sana nila. Sus, sila pa ang kainin ko. Ito talagang si Jason napakatapang ano. Bilib na talaga ako sa'yo. Pero sana, tama ka nga. Sana wala talagang aswang dito. Ay nako, Mang Miguel, magtiwala po kayo sa akin. Wala pong aswang dyan. Malakas na hangin at ulan lang po ang kalaban natin dito sa biyahe at hindi po aswang. Ay nako, pero sa totoo lang kinakabahan ako Pero bahala na. Pero mabuting maghanda na lang tayo kung sakali mang may mangyaring hindi maganda sa atin. Lola, wala namang masamang mangyayari sa atin. Lalampasan lang po natin yung baryo eh. Hindi naman tayo hihinto dun. Alam mo, gusto kong gayahin ng lakas ng loob mo. Pero hindi ko magawa kasi mas pinangungunahan ako ng takot. Sus, gawa-gawa lang naman ang isip ang mga aswang-aswang na yan, no? Kaya tayo napapahamak kasi iniisip natin na totoo sila. Hindi naman. Huwag ka magsasalita ng ganyan, Jason. Baka bigla mo na lang kainin yung mga sinasabi mo. Sus, basta Lola. Papaniwalaan ko lang sila kapag nakita ko na. Pero hanggat hindi pa sila nakikita ng mga mata ko, hindi ako maniniwala. Bakas sa kilos at itsura ni Mang Miguel ang takot. Maging sa tatlo pa naming kasamang bumiyahe ay ganun din ang kanilang itsura. Habang nagmamaneo si Mang Miguel ay dahan-dahan lang ito dahil bukod nga sa takot siya ay madulas din talaga ang daan. Maya-maya pa ay bigla na lamang naputol ang sementadong kalsada at ang kasunod nun ay puro graba na ang dinadaanan namin. Yan, nandito na tayo. Oh, wala namang kakaiba. Tsaka paano mo nalaman na nandito na tayo? Paano mo makikitang walang kakaiba? Madilim sa paligid Tingnan mo nga, halos wala na tayong makita. Tapos umuulan pa. Saka may karatula dun kanina sa dinaanan natin. Huwag na kayong maingay. Huwag na lang tayong lumikha ng kahit na anong ingay para wala tayong magambala sa paligid. Mang Miguel,
nasa na po yung holy water nyo at yung buntot pagi? Maganda ng handa kaysa mapahamak tayo, di ba? Ako mo, Ate Clarice. Nasobrang ka na naman sa takot. Ano ba yan? Tumigil ka nga. Naiirita na ako sa'yo ah. Iha. Nandyan sa ilalim ng inuupuan ni Jason yung buntot pagi. Uy, Jason, kunin mo na. Oo, ito na nga. Ay nako, sayang wala tayong asin. Tama ho kayo, kaso hindi naman ho natin alam na dito tayo dadaan eh. Uy, nakakatakot naman tong buntot pagi, Mang Miguel. Ang daming tinik oh. Kaya nga yan mabisang pangontra sa mga aswang. Hawakan mo tong isa. Tapos itong isa naman kay Lola Lagring. At meron naman na ako dito sa upuan ko. Wala pa naman nangyayari, OA ninyo. Ay nako apo, huwag mo nang hilingin na may mangyaring hindi maganda. Muli na kaming tumahimik. Pinagmasdan ko ang paligid sa pamamagitan ng ilaw ng jeep ni Mang Miguel. Ang dinadaanan namin ay puro puno na at wala man lang kabahay-bahay sa paligid. Ilang saglit lang ay huminto ang jeep dahil may 2 daan sa harapan. Ay nako, hindi ko alam kung saan dito ang daan palabas ng baryo ah. Ay naku Mang Miguel, paano po yan? Eh di subukan na lang natin yung 100. Tapos bumalik na lang tayo kapag mali ang napuntahan natin. Ay nako, lalo akong kinakabahan dito ah. Eh Lola, baka po maligaw tayo. Wala naman pong masama kung susubok tayo, di ba? Uy, ano ka ba naman? Maganda nang sigurado tayo, no? Nandito kaya tayo sa baryong hindi natin alam kung anong meron. Ay nako, Sasha, hilingin yung tama itong daan sa kaliwa. Siya, sige subukan na lang natin. Bumalik na lang tayo kapag mali ang daan. Kaagad nang nagmaneho si Mang Miguel papunta sa kaliwang daan. Ilang minuto pa ay hindi na namin alam kung nasan kami. Maya-maya pa ay bigla na lang lumikha ng ingay ang makina ng jeep ni Mang Miguel. Na akala mo ay may nasira doon at dahilan yun para huminto ang jeep na sinasakyan namin. Mang Miguel, ano po nangyari? Nako, sandali, titignan ko muna ang makina ha. Lola, tabi na po tayo. Natatakot na ako eh. Naliligaw na po yata tayo. Ay, ang OA mo talaga, Ate Clarice. Che, manahimik ka nga dyan. Nang aasar ka pa talaga eh. Jason, tulungan mo kaya doon si Miguel para mabilis tayong makaalis. Opo Lola, bababa na po ako. Nahihihinga din po ako eh. Mabuti na lang at hindi na maulan dito no. Kaya ayos lang. Anong ayos? Hindi po kaya ayos. Nasiraan nga po tayo eh. Yun nga lang. Pero maayos ko rin dito ha. Ano po bang nangyari dyan? Ganito talaga tong sasakyan na to eh. Pero nahaayos ko naman. Malas lang din natin dahil dito pa talaga tayo nasiraan. Sa gitna ng kawalan. Ay nako. Mang Miguel, palitan nyo na po kasi itong lumang jeep ninyo oh. Sira-sira na eh. Ay kung may pera lang ako bakit hindi? Kaso ito na nga lang ang bumubuhay sa amin. Kaya paano naman ako makakabili ng bagong sasakyan? Nalaman nyo na po ba kung ano sira, Mang Miguel? Yung makina, luma na kasi ang makina. Pero mukhang maayos ko pa naman ito. Sa bagay. Pero Mang Miguel, dito po muna ako iihi lang ako. Para kasing sasabog na yung pantog ko eh. Ay naku talagang bata ka, oo. Pasensya na po kanina ko pa po talaga to pinipigilan eh. Hindi ko na po talaga kaya. Ay nako, bilisan mo. Magpapatulong ako sa iyong hawakan itong flashlight. Opo, saglit lang po. Mabilis lang to, promise. Mabilis akong tumakbo sa madilim na parte ng daan kung saan may puno na parang pwede kong ihian. Mga ilang saglit pa ay natapos na rin akong umihi. Nang masara ko ang suot kong shorts ay bigla na lang akong nakaramdam ng kaluskos sa likuran ng puno na yon. Dahil nga walang buwan ay madilim ang paligid. Pinipilit kong maaninag kung sino ang nandoon pero ang narinig ko lang ay isang hinihingal na aso. Nakaramdam ako ng kaba sa pagkakataong yon. Naramdaman ko rin siyang naglalakad papalapit sa akin. At dun ko na nga napagtanto na isang malaking aso ang nakita ko. Kaya napasigaw ako sa gulat at takot. Jason! Bakit, Jason? May mga aso po, Mang Miguel. Ha?
Jason, ano nangyayari dyan? Sobrang laki ng aso, Mang Miguel! Naku! Ay, grabe! Jason, takbo! Mang Miguel! Ang buntot pagi! Lola! Pumunta ka rito, Jason! Ah! Mabilis na kinuha ni Mang Miguel ang buntot pagi at agad akong pinuntahan. Dahil sa flashlight na dala ni Mang Miguel ay kitang-kita namin ang itsura ng malaking aso at hindi ito pangkaraniwan sa normal na aso lang. Bumaba na rin ang dalawang lalaki naming kasama at tumulong kay Mang Miguel. Hindi pa man nakakalapit sa akin sila Mang Miguel ay mabilis namang lumapit sa akin ang aso at kaagad akong dinaganan nito. Jason! Ay naku, Diyos ko, Apo! Miguel, Apo! Umalis ka sa akin! Ano ba? Ay, bilis! Hampasin niyo yung aso! Bilisan niyo! Pagkasabi ni Mang Miguel ng mga salitang yun, ay pinaglubong-lubungan namin ang asong nakapatong sa akin. Pinaghampas yun ni na ate ng buntot pagi at kitang-kita namin kung gaano kabisa nga yun. Mang Miguel! Ang laki niya talaga! Basta huwag kayong titigil hanggat hindi siya namamatay! Mang Miguel! Jason, sumakay ka na sa jeep, bilisan mo! Huwag kang bababa hanggat hindi ko sinasabi, ha? Pero hindi pa po ayos yung jeep. Hindi pa tayo makakaalis, Mang Miguel. Basta bilisan mo na. Ako nang gagawa ng paraan. Pero paano po? Jason! Sumakay ka na! Bilisan mo, Apo! Huwag ka nang pasaway dyan! Opo, Lola, opo! Sige pa! Hampasin niyo pa! Kaya natin yan! Mang Miguel, masyadong malaki yan! Mag-iingat kayo, ha? Huwag niyong pakawalan yan! Kukunin ko lang ang itak! Lola, aswang po ba yan? Lola, natatakot po ako. Ayun kasi, ang yabang-yabang mo kanina. O ano ka ngayon, ha? Muntik ka pang mamatay. Ay, Clarice, tumigil ka na. Muntik na nga mapahamak si Jason, eh. Kasi naman, Lola, ang kulit-kulit, eh. Anak ko, ayan na. Natamaan na siya ni Mang Miguel. Mang Miguel, sige, mapapatay niyo na siya. Ay, dito lang kayo. Huwag kayong aalis, ha? Lola, saan ka po pupunta? Dito ka lang po. Lola, bumalik po kayo. Si Lola Lagring naman, eh. Lalo akong pinapakaba. Teka lang, sandali lang. Diyan muna kayo, tutulungan ko sila. Wag, Lola! Nang hindi namin mapigilan si Lola Lagring, ay sumunod kami ni Ate Clarice sa kanya. Dala namin ang buntot pagi kasama yung babae na pasahero din. Nagulat kami nang makipaglaban din si Lola Lagring sa malaking aso. Hinampas nila ito ng hinampas habang si Mang Miguel naman ay kumukuha ng tiyempo para masaksak niya ng itak ang malaking aso. At nang magkaroon na nga siya ng pagkakataon ay kaagad niya itong sinaksak dahilan para mapasigaw sa sakit ang aso. Hindi pa nakontento doon si Mang Miguel at paulit-ulit pa niya yung sinaksak ng itak. Tama na, Miguel. Tama na. Patay na siya. Hindi pa tayo sigurado. Baka bigla na lang yung bumangon at tayo naman ang patayin. Alam kong hindi yun normal na aso lang. Lola, ayos lang po ba kayo? Ay, wag niyo akong alalahanin, mga apo. Kayo talaga ang kukulit niyo, eh. Sinabi ko na huwag kayong aalis sa jeep. O siya, sige na. Bumalik na kayo rito. Susubukan kong ayusin ang makina para makaalis na tayo dito. Mang Miguel, sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Ha? Sa likod niyo po. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo na kayo kaagad, ha? Pero Lola, hindi ka po namin pwedeng iwan. Kaya nga po, Lola. Sino ba nagsabing iiwan niyo ko? Sabay-sabay tayong tatakbo! Hukom, isang malaking aso na naman kasi ang nagpakita sa amin at galit na galit itong tumingin sa amin nang makita niya ang isang aso na walang buhay na nakahandusay sa lupa. Takbo na! Takbo! Bilisan niyo! Huwag niyo akong iwan! Bilisan mo, ate! Dali! Dito! Bilisan niyo! Mang Miguel, gubat na po yan, eh. Bilisan niyo na! Wala na tayong mapagpipilian! Dali na! Bilisan niyo na! Teka lang po. Parang sa tingin ko, hindi siya sumunod sa atin. Ano? Hindi ka sigurado dyan. Dahil malakas ang kutob kong gaganti siya sa atin dahil sa ginawa natin sa kasamahan niya. Anong hindi sumunod? Yan na siya, oh! Hawakan yung buntot pagi! Bilisan niyo! Hampasin niyo siya ng hampasin kapag lumapit sa atin, ha? Mang Miguel, dapa ha! Dito ka lang sa likuran ko, Jason, ha? Hahampasin niyo! Huwag kayong matakot! Sige na!
Mamatay ka na! Clarice, dito ka lang! Tutulungan ko sila, Lola Lagring! Mang Miguel, sige ba po? Tumakbo na kayo, bilisan nyo! Hindi natin siya papatayin? Hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Mas malaki yan kumpara sa nakalaban natin kanina. Jason, bilisan mo. Halika na, Apo. Huwag ka nang lilingon, ha? Lola ha? Hawakan mo ko na mahigpit, iho. Huwag na huwag kang bibitaw, ha? Lola, bakit po ba ganun ang itsura nila? Ang lalaki tapos may mga pangil pa. Ay, Diyos ko naman, Jason. Hindi mo pa rin ba nakuha? Aswang ang mga yon. Aswang? Oo, aswang. Oo, Apo. Aswang ang dalawang malalaking aso na yon. Isa silang kiwig na tinuturing na marami na sinaunang aswang dahil sa kakayahan nila. Paano niyo po nalaman na isang kiwig nga ang asong yun, Lola? Matanda na ako, Apo. Marami na ako nakitang aswang kaya alam ko kung anong uri ng aswang ang mga yan. Isa pa, albularyo ang nanay at tatay ko noon. Ang mga kiwig ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang hayop para lang makapangbiktima sila. Kaya po pala ang dami niyong alam sa mga halamang gamot, Lola. Kung hindi lang mahina ang isa na yun kanina, paniguradong nilalapan na nila tayo ngayon. Sandali lang ho ha. Paano naman ho kayo nakakasiguro na aswang nga yung mga yun? Hindi ka ba nagtataka, Jason, kung bakit sila malalaki, ha? Bilisan na natin! Baka bigla tayong habulin nun. Teka, saan tayo pupunta dito? Halos walang bahay. Bahala na. Basta kailangan nating makatakas. Hindi talaga kwento-kwento lang ng mga driver ng jeep ang meron sa baryo na to. Totoo talaga ang mga aswang. Hukom, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Dahil tama nga si Lola Lagring. Kakainin ko lahat ng sinabi ko kanina. Ngayon ay naniniwala na ako sa kanila. Dahil kitang-kita na ng dalawa kong mga mata na totoo ang mga aswang. Habang patuloy kaming naglalakad sa kagubatan, ay hindi pa rin maalis ang kaba ko nung mga oras na yon. Uy, Jason, bakit ang tahimik mo dyan? Ikaw ba naman na makakita ng aswang habang umiihi ka? Ewan ko na lang kung anong mararamdaman mo nun. Oh ha, ano ka ngayon? Ayaw mo pang maniwala. Sa'yo tuloy unang nagpakita. Jason, Apo, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wala naman po, Lola. Hindi ka naman nasugatan kanina. Wala rin po. Ayos lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Nagulat lang po talaga ako kanina. Ang laki po kasi tapos ang tatalas pa ng mga pangil nila. Ay nako, wala pa yung nakita mo kanina, Jason. Marami ka pang makikitang uri ng aswang dito sa baryong ito. Po, marami pa pong aswang dito? Oo, yun ang sinabi nila ha. Nakakatakot na talaga dito tapos nasa gubat pa tayo. Naliligaw na po ba tayo? Ay nako, mukha nga. Hindi ko na makita ang daan eh. Basta maglakad na lang tayo ng maglakad. Huwag tayong titigil. Sana po meron tayong mahingan ng tulong para naman hindi tayo mahirapan masyado. Sana lang talaga. Naku, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa atin. Sana pala hindi ko na kayo sinamang dalawa. Ako talaga ang may kasalanan eh. Dapat hindi ko na pinilit na bumiyahe. Napahamak patuloy kayong lahat. Naliligaw nga po tayo tapos nagsisisihan pa kayo. Wala pong may kasalanan sa nangyari sa atin, no? Wala pong may gusto nito, kaya ang mabuti pa po, isipin na lang natin kung paano tayo makakaalis sa baryong nito. Naliligaw na po tayo eh. Ikaw talaga, Jason. Gusto ko na pong umalis dito eh. Dapat talaga matalo natin ang mga aswang na yan. Ayoko na ulit silang makita. Ang pangit ng itsura nila eh. Kapag talaga kinain ka nila, Ate Clarice, alam mo... Subukan lang nila. Di pa naman ako masarap na pagkain, oh. Para sa aswang, lahat masarap. Teka, ayun, may bahay. Subukan nating hinga ng tulong. Halika! Pero Lola, kayo na po nagsabi na puro aswang sa baryo na to eh. Bakit hihingi pa po tayo ng tulong sa kanila? Ano ka ba naman, Apo? Hindi naman lahat dito ay mga aswang. Kung ganun po, dapat yung mga tao kinain na ng mga aswang, di po ba? Meron din naman kasing mababait na aswang eh. Hindi lahat masasama. Base lang din yun sa mga nakikita ko. Pero paano po natin malalaman kung mabait sila o hindi? Kaya nga po, kapag hindi sila nanakit ng tao. Pero wag tayong pakasiguro na mababait nga ang mga nakatira sa lugar na ito. Dahil hindi naman natin sila kilala. Paano po yun?
Mga mamaya hindi mabait na aswang ang mga nakatira sa bahay na yan, ha? Hindi tayo pupunta dyan hanggat hindi natin nasisigurong ligtas ang bahay na yan. Tara na, ako na lang ang mahuuna tatawag sa loob. Samahan ko na po kayo, Mang Miguel. Ay naku, wag na. Masyado ka pang bata. Itong dalawang lalaki na lang. Diyan ka na lang muna, Aling Lagring, ha? Jason, makinig muna kayo sa kanya at huwag kayong pasaway. Opo. Jason, dito ka. Kumapit ka sa akin. Huwag kayong bibitaw sa isa't isa, ha? Jason, makinig ka, ha? Opo, Lola. Dahan-dahan na kaming naglakad papunta sa bahay na yari sa kahoy, pawid at sawali. Meron ding ilaw pero hindi namin masiguro kung may tao ba o wala. Habang naglalakad kami papalapit ay hindi mawala sa akin ang kaba at takot na posibleng mangyari sa amin. Ayun, Mang Miguel, may tao pong paparating. Teka, baka aswang din yan eh. Humanda kayo. Mahal? May mga tao, oh. Magandang gabi po. Mukha naman silang mababait. Ano sa tingin mo, Aling Lagring? Siya, sige na, sige na. Ano pong ginagawa niyo dito sa gitna ng gubat? Gabing-gabi na po, ah. Hindi po ba kayo mga aswang? Bakit mo naman naitanong yan, Iha? Siguro, naniniwala sila sa mga kwento-kwento. Hindi po. May dalawang aswang po talaga kaming nakita kanina. Yung isa nga po napatay namin eh. Yung isa naman po, hinahabol kami. Mukhang alam na nga nila ang tinatago ng baryo natin. Anong tinatago? Ang mabuti pa, doon na lang tayo sa bahay. Ayun lang oh, bahay na namin yon. Lola, hindi po ba sila aswang? Ay, naku apo, hindi ko alam. Mabuti pa nga, dahil mukhang marami pang mga aswang ang pag-alagala dito. Naku, marami po talaga. Tara na ho. Nga pala, ako si Justin at ito naman si Althea, kasintahan ko. Huwag po kayong matakot sa amin. Hindi po kami aswang. Ay naku, mabuti naman. Dahil baka mamatay na ako kapag nakakita pa ako ng isang aswang eh. Pwede ba kaming makituloy sa inyo ha? Hanggang mag-umaga lang. Ayos lang naman po. Wala naman po problema sa amin yon. Sapat naman ang lawak ng bahay namin, kaya pwedeng-pwede kayong lahat doon. Sige na, doon muna tayo sa kanila at bukas na bukas ay babalik na ako sa jeep. Susubukan ko ulit ayusin yon. Sandali nga lang, bakit nga pala kayo napunta dito sa baryo namin? Sira kasi yung isang tulay na dapat ay dadaanan namin. May mga nakaharang din na natumbang puno dahil sa napakalakas na ulan at hangin. Ganun po ba? Nabalitaan nga po namin na malakas talaga itong bagyong ito. Sumunod na kami sa kinaroroonan ng bahay nila na kanina lang ay binabalak naming puntahan. Napagtanto rin namin na marami silang nakatira dito sa baryong ito dahil yun sa kwento ng magkasintahan. Yun nga lang, nasa gubat kami kaya wala kaming masyadong makitang mga bahay. Dito kasi kami nakatira sa gubat kaya kami ang nakita ninyo. Bihira lang kasi ang mga bahay dito. Pero paglabas nyo naman sa gubat na to, may mga bahay na rin kayong makikita. Bakit nga ba kayo nandito sa gubat nakatira? Para malapit sa bukid. Tama, magsasaka kasi kami. Oo. At saka ayaw din naming makisama sa ibang tao dito kasi, di ba? Alam nyo na, maraming aswang dito. Bakit hindi na lang kayo lumipat ng tinitirhan? Alam nyo po bang takot na takot pumunta dito yung ibang tao? Alam naman namin. Pero mas mahihirapan kami kung lilipat pa. Kasi alam mo na, magsisimula na naman. Sabagay, may punto kayo. Nandito na tayo. Pumasok kayo. Lola, nagugutom na po ako. Totoo, ako rin. Ay nako, naiwan nga pala natin ang mga gamit natin sa jeep. Wala tuloy tayong pagkain ngayon. Nagluto po ako dito. Umupo muna kayo dyan sa sala. Maghahanda po ko na makakain natin. Ay, nakakahiya naman. Pero salamat Althea ha. Gaano na ba kayo katagal na naninirahan dito sa baryo nyo? May katagalan na rin ho. Ano pong pakiramdam na maraming aswang sa paligid nyo? Naku, sanay na kami. Hindi naman nabago sa amin yon. May ibang tao rin bang naliligaw dito sa baryo na ito? Wala pa po.
Kayo pa nga lang po ang una naming nakilala na taga-ibang baryo eh. Takot kasi silang pumunta rito dahil sa mga kwento-kwento, kaya walang nangangahas na pasukin ang baryong ito. Sino ba naman ang hindi matatakot? Puro aswang pala ang mga nakatira. Hindi naman po lahat, Mang Miguel. Ikaw talaga. Lola, gusto ko na pong matulog. Ang totoo niyan, Lola, napapagod na rin po ako eh. Kumain na muna tayong lahat bago kayo magpahinga. Pasensya na kayo ha, yan lang ang nakayanan kong iluto kanina. Ay naku, ayos lang ito, Althea. Pagsasaluhan na lang namin, ha? Mahal, meron pa tayong nilagang saging at kamote dyan, hindi ba? Ilabas mo na kaya, baka gusto rin nila eh. Ay, oo nga pala. Teka, kukunin ko lang. Jason, hindi ka ba kakain, iho? Mang Miguel, nais lang naman ako. Kumain naman po ako kanina sa bahay bago tayo umalis. Anong oras pa yun, Jason? Kumain ka na dyan. Masamang tanggihan ng grasya. Ay naku, apo, sige na. Kumain ka na. Labag man sa loob ko ang kumain ng pagkain na inihain nila, wala akong nagawa dahil sa pamimilit nila. Natatakot kasi ako na baka may nilagay sila doon na kakaiba na ikakapahamak naming lahat. Pero nawala yung pag-aalinlangan ko nang sumabay ang dalawa na kumain sa amin hanggang sa matapos kami. Oh, masarap ba, Jason? Kuya Justin, opo. Ay, salamat at makakapagpahinga na rin tayo. Huwag kayo mag-alala ha. Bukas na bukas ay ihahatid namin kayo kung nasaan yung jeep na sinakyan ninyo. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Hayaan nyo, pipilitin kong makabalik dito para mapasalamatan kayo. Ay, hindi na po ako sasama, Lola. Ayoko na pong bumalik dito. Ako rin po, ayoko na. Nagkandaligaw-ligaw na nga po tayo eh. Ano ba naman kayong dalawa? Tumigil nga kayo. Mukhang ayaw na talaga nilang bumalik dito ah. Ay nako Justin, pagpasensyahan mo na ha. Mga bata pa kasi yung mga yan, kaya masyadong matatakotin. Kahit sino naman kasi matatakot sa lugar na to. Kaya naiintindihan namin sila. Naku, pasensya na kayong dalawa. Pasensya na kayo dyan sa mga apo ko na yan. Nako, walang anuman po yun, Lola. O siya, kukuha lang po ako ng kumot at unan na pwede niyong gamitin dito sa sala. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa ha. Dahil na rin siguro sa pagod, ay agad nang nagpahinga ang lahat. Patay na ang mga ilaw, pero ako ay hindi pa rin makatulog. Parang may kung ano sa katawan ko na ayaw akong patulugin. Ay, Jason, ano ba yan? Likot mo naman. Siksika na nga tayo tapos galaw ka pa ng galaw. Ate, hindi kasi ako makatulog eh. Ay, Jason, bakit? Ano ba yon ha? Lola, hindi po talaga ako makatulog. Kasi adik ka sa kape. Kaya yan, hindi ka makatulog sa gabi. Di kaya, si ate talaga oh. Meron lang akong kakaibang nararamdaman ngayon eh. Jason, apo, matulog ka na. Baka pagod lang yan, iho. Lola, hindi po. Parang may kakaiba po talaga kay Kuya Justin at Ate Althea. Ano bang kakaiba na naman? Wala naman ako napansing kakaiba sa kanila, apo. Lola, alam ko pong nagsisinungaling kayo. Ayaw niyo lang po kaming matakot. Pero sabihin niyo na po sa amin ang totoo. Teka, ano ba yun? Hindi ko kayo maintindihan. Lola Lagring, huwag na po kayong mag-alala sa amin. Lola, ano po ba yun? Alam kong nararamdaman niyo rin po yun, Lola, na may kakaiba sa dalawa. Akala ko naman, matatago ko na sa inyo eh. Ang alin po? Naswang sina Kuya Justin at Ate Althea. Aswang sila? Shh! Huwag kang maingay ate, baka magising sila. Pero paano? Hindi naman nila tayo sinaktan. Ibig sabihin po ba nun, Lola? Mababait silang aswang? Yun din ang una kong naisip. Pero naisip ko rin na baka may pinaplano sila. Kaya nila tayo tinulungan. Ang dami pa naman natin. Maging alerto na lang tayo, ha? Kaya hindi ko makatulog, Lola, dahil po dun. Diyos ko naman. Nakakatakot na nga matulog ngayon. Matulog na lang kayong dalawa. Huwag nyo nang isipin yon. Kailangan nating bawiin ang lakas natin. Paano po kung may mangyaring hindi maganda? Ako nang bahala dun, apo. Matulog na kayo. Tingnan mo naman si Mang Miguel, oh. Ang lakas ng hilik. Mukhang malalim na yung tulog niya. Kaya kayo rin, ha?
Matulog na kayo, sige na. Sige po, Lola. Ilang minuto ang nakalipas ay tuluyan nang tumahimik ang paligid. Kaya tuluyan na rin akong nakatulog nung gabing yun. Ilang oras pa ay bigla na lang akong nagising dahil sa ingay na naririnig ko sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun dahil parang nag-uusap sila. Justin, ano nang gagawin natin sa kanila? Mahal, may iwan ka dito at bantayan sila. Ako nang magsasabi sa pinuno natin na may mga bihag tayo at iaalay natin sila. Sige, bilisan mo lang dahil baka magising sila. Oo, siguraduhin mo lang na hindi sila makakaalis ha. Mabilis lang ito. Kapag may madaanan kang kalahi natin, sabihan mong magbantay sila sa paligid at sa loob ng gubat, baka makatakas sila. Kaya nga sisiguraduhin mong walang makakatakas dyan dahil tayo ang mananagot. Oo, ako ang bahala. Sinasabi ko na nga ba hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Kailangan namin makatakas sa bahay na to. Bumalik na ako sa higaan ko at nagpanggap akong tulog na nang pumasok si Ate Althea. Bumalik na rin siya sa kanyang kwarto kaya mabilis at tahimik kong ginising si Ate Clarice at Lola Lagring. Ate! Ano na naman ba? Shh! Huwag ka masyado maingay, ate. Jason, apo, ano ba yon? Kasi ate, narinig ko po si Kuya Justin at Ate Althea na nag-uusap. Balak po nila tayong ialay. Ay, apo, sigurado ka ba dyan? Opo, sigurado po ako sa narinig ko. Umalis nga po si Kuya Justin dahil sasabihin daw niya po sa pinuno nila na meron silang mga bihag. Balak po yata nila tayong patayin, Lola. Ay nako, Miguel, gising. Bilisan nyo. Bakit, Aling Lagring? Kailangan na po nating umalis dito. Papatayin po nila tayo. Ha? Mga aswang sila. Totoo po yun. Tapos gagawin pa nila tayong alay. Kaya umalis na po tayo dito bago pa nila tayo mahuli. Ayoko pong mamatay. Tapos dito pa sa mga aswang. Saan naman tayo dadaan? Dito po sa pinto. Hindi naman po nakalaki. Tara na, ayoko na dito, no? Bilisan nyo na. Dalhin nyo ang mga buntot pagi. Lola, tara na po. Hukom, dahan-dahan na kaming lumabas noon sa bahay nila Kuya Justin at Ate Althea. Pinipilit naming hindi gumawa ng kahit na anong ingay para hindi kami marinig. Nang tuluyan na kaming makalabas, kinuha ni Mang Miguel ang isang lubid na kanyang nakita sa ilalim ng bahay nila. Tinali niya ito sa pinto para hindi kaagad makalabas si Ate Althea na nasa loob ng bahay. Bilisan nyo, dahan-dahan lang para hindi tayo makagawa ng kahit na anong ingay. Dahil kapag narinig nila tayo, siguradong hindi na tayo haabutan pa ng umaga. Lola, kinakabahan ako. Baka pumahuli tayo eh. Huwag mong isiping mahuhuli tayo. Magmadali na dahil mahuhuli talaga tayo kung mababagal ang kilos natin. Bilisan nyo! Ang dilim po wala akong makita sa daan. Bakit kasi kung kailan kailangan ng buwan, saka naman hindi nagpakita? Ano ba naman yan? Dahil natatakpan ng makakapal na ulap. Alam mo namang umulan kanina, hindi ba? Hindi rin natin pwedeng buksan itong flashlight dahil makikita kagad nila tayo. Ay basta, sige na. Tuloy lang sa paglalakad. Sana lang natulog na si Ate Althea para hindi niya tayo mapansin na wala na sa bahay niya. Malabo ata yun. Malamang na babalik si Kuya Justin kaya malalaman din nila na nakaalis na tayo. Ang kailangan talaga natin sa ngayon ay makatakas. Ay, teka. Bumalik na lang kaya tayo sa jeep at subukang ayusin yon. Yun na nga ang iniisip ko. Ang kaso naliligaw na tayo dito sa baryong ito. Hoy! Bumalik kayo! Naku! Halika na, takbo na tayo! Ihandaan yung buntot bagi! Jason, dito ka lang sa akin! Ang lalakas ng loob niyong tumakas! Mga walang utang na loob! Huwag kang lalapit! Isa kang kiwig! Akala ko iba kayo sa kanila, pero nagkamali pala kami! Nagsinungaling pa kayo sa amin na hindi kayo mga aswang! Alangan naman kasing sabihin namin sa inyo ang totoo. Eh di hindi kayo sumama sa amin. Pero kahit na, nagsinungaling pa rin kayo. Akala ko mabubuti kayong tao. Kagaya rin pala nila kayo, mga aswang. Oo, kaya papatayin namin kayo bago pa kayo makatakas sa gubat na ito. Tingnan natin, lalaban kami.
Yan lang ang gamit nyo? Sa tingin nyo, mapapatay nyo ko? Ang lakas na loob mo ha? Bakit? Kasing lakas ka ba ng iba? Huwag niyo ako maliitin dahil hindi niyo ako kilala. Baka bigla ko na lang kayong gilitan ng leeg dyan ang hindi niyo nalalaman. Mayabang ka lang dahil marami kang mga kasama. Hintayin niyo dahil mamamatay kayong lahat. Mang Miguel, susugod siya! Lola, kuwig din po ba siya? Oo, sa tingin ko mas malakas to kaysa sa nakalaban natin kanina. Lola, tumakbo na po kayo! Bilisan nyo! Walang aalis. Lahat kayo mamamatay. Mang Miguel, Lola, Mami, may mga paparating po. Jason, humawa ka na mahigpit. Katapusan nyo ng lahat. Tumakbo na tayo. Tama, bilis, takbo na! Mang Miguel, hampasin nyo pa. Bilis. Ate, Ilag, nandiyan na sila! Bumalik kayo dito. Huwag kayong hihinto, sinusundan nila tayo! Nandiyan na po sila! Ang bibilis nilang tumakbo. Walang hihinto sa inyo! Ah! Lola, si Mang Miguel. Ako na! Lola! Dito ka lang. Tutulungan namin sila. Lola! Dahil wala akong magawa, ay tumayo na lang ako sa gilid at pinagmasdan sila. Patuloy silang nakikipaglaban kay Ate Althea at sa mga kasamahan nito. Maya-maya pa ay may bigla na namang dumating. Kitang-kita ko kung paano nagpalit ng anyo si Kuya Justin hanggang sa tuluyan siyang maging isang aso. Hukom, gulat na gulat ako dahil sa nakita ko ni hindi ko magawang kumilos. Para bang nakapako na ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Jason, takbo! Jason na po, tumakbo ka! Bilisan mo! Opo! Justin, habulin mo ang bata! Patuloy lamang akong tumatakbo kahit takot na ako at kinakabahan. Ilang saglit lang ay bigla na lamang umangat ang paa ko sa lupa. Tangay-tangay na pala ako ng isang malaking aso habang tumatakbo ito ng napakabilis papalayo sa kinaroroonan ni na Lola Lagring. Pinilit kong pumiglas para makawala sa pagkakatangay sa akin ng malaking aso. Pero baliwala lahat ng ginawa ko dahil mas malakas ito sa akin. Dahil madilim ang paligid, hindi ko alam kung saan niya ako dinala. Pero ilang minuto lang ay ibinaba niya ako sa ibang kubo na puno ng kugon. Lumayo ka sa akin! Huwag ka nang magtangkang tumakas dyan dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Napakasama mo talaga! Ay nako, wala na bang bago? Yan na lang bang palaging naririnig ko sa tuwing may pinapatay kaming mga tao? Ha? Marami na kayong napatay? Oo, at isusunod namin kayo. Wala kaming ititira sa inyo, maski isa. Ang sama ninyo. Hukom, matapos kong sabihin yon, ay bigla na lamang ako nitong sinuntok sa tiyan. Dahilan para mawalan ako ng malay. Jason, apo! Jason, apo! Lola? Yan, gising ka na! Lola? Kailangan nating gumawa ng paraan para makatakas dito. Nahuli rin po ba nila kayo? Oo, kaya nga ako nandito eh. Natangay din nila ako't nakatakas naman sila Clarice kasama sila Miguel. Paano po kung kinuha din sila ng mga aswang? Hindi ko alam dahil nagkahiwalay kaming lahat nung kinuha ka ni Justin. Ano po bang gagawin nila sa atin? Bakit nila tayo gagawing alay? Para saan po ba yun? Hindi ko din alam, apo. Pero isa lang ang alam ko. Papatayin na tayo at gagawing pagkain. Lola, ayoko pa pong mamatay. Kaya kailangan nating makatakas dito, apo. Pero paano po, Lola? Nakatali na itong mga kamay at pa ako. Ano bang ginawa nila sa'yo? Bakit nadatnan kita ditong walang malay? Ang natatandaan ko lang po nag-uusap kami ni Kuya Justin kanina. Ang sabi niya nga po papatayin niya daw tayong lahat at gagawing pagkain. Sinigawan ko po siya kanina tapos bigla na lang po niya ako sinuntok sa tiyan. Kaya yun, nawalan po ako ng malay. Hanggang ngayon nga po, ang sakit Napakasama nila. Pati ba naman ikaw hindi nila pinalampas? Kayo po Lola, ano pong ginawa nila sa inyo? Hinuli lang nila ako, pero ayos lang ako.
Huwag kang mag-alala sa akin. Lola, paano tayo makakatakas dito? Tingnan mo yung mga tao na yan. Lahat sila masama ang tingin sa atin. At hindi man lang tayo tinutulungan. Ilang beses nila tayong nilampasan. Lola, tao po ba yung kinakain nila? Malakas ang kutob kong tao yan. Ay, Dahil hindi naman sila normal na mga tao. Mga aswang din sila kaya kumakain sila ng karne ng tao. sana naman po walang mapahamak sa kanila. Magtiwala ka, Apo. Walang mapapahamak sa kanila. Kasama pa nila si Miguel. Lola, nandito na po si Kuya Justin. Ano gagawin mo sa amin? Pakawala mo na kami! Alam kong nagbabala kayong tumakas. Huwag nyo nang ituloy dahil mapapaaga ang pagiging pagkain nyo. Bakit puro karne ng taong kinakain ninyo? Siyempre, dahil mga aswang kami. At nasa tradisyon ng baryo namin ang mag-alay ng mga tao para maging mapayapa ang baryo namin sa kahit na anong kalamidad ang dumating. Ano? Anong ibig mong sabihin? Dahil may paniniwala kami na kapag nag-alay kami ng tao sa kalikasan, ay lalayuan kami ng mga kalamidad at pananatilihing maganda ang baryo namin. Hindi po totoo yan. Mali ang paniniwala nyo. Wala kang pakialam. Alam niyo ba kung bakit umulan ngayon? Dahil ilang buwan na kaming walang inaalay na tao sa kalikasan. Kaya nilalapitan kami ng malas na kalamidad. Mabuti na lamang at dumating kayo. Kaya magiging payapa na ulit ang baryo namin. Mali yan! Jason, tumahimik ka na. Hantayin niyo na lang ang mga kasama niyo. Magkikita-kita rin kayo mamaya. Huwag niyo silang gagalawin! Hindi ikaw ang masusunod, matanda. Wala kang pakialam sa kung ano ang gagawin namin. Kaya tumahimik ka dyan. Kuya, maawa naman po kayo sa amin. Pakawalan niyo na po kami. Wala naman po kami kasalanan sa inyo eh. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Wala kang magagawa dahil kailangan namin ng mga tao. Kakaiba ang paniniwala ng baryong ito. Taliwas sa tunay na nangyayari. Wala pong kinalaman ng pag-aalay niyo ng mga tao sa kalikasan dahil kusang dumarating ang mga kalamidad. Tumahimik kayo! Mas magaling pa kayo sa amin, ha? Wala kayong alam, kaya huwag kayong magmagaling. Sinasabi lang naman namin ang totoo, Kuya Justin. Jason, tumahimik ka na. Wala na tayong magagawa sa gusto nilang paniwalaan. Hintayin niyo kung paano ako bigyang papuri ng pinuno namin. Kaming dalawa ni Althea ang bibigyan ng piging mamaya. Kaya pagmasdan niyo bago kayo mamatay. Hindi kami interesado sa piging na sinasabi mo. Talagang bastos kang bata ka. Kagaya mo, wala ka ring respeto at ang sama mong aswang. Ay, ang sawa mong aswang. Paulit-ulit na lang. Wala na bang bago? Umalis ka na kung wala ka magandang sasabihin. Pabayaan mo na kami ng apo ko dito. Maghintay lang kayo. Hukom, pinagmasdan ko ang paligid. Abala ang mga tao at may ilang dumadaan sa kinaroroonan namin ni Lola. Ang iba ay sinusulipan kami pero wala man lang gustong tumulong sa amin. Ilang beses na akong nagmamakaawa na tulungan kami pero wala silang balak na pakawalan kami ni Lola. Hukom, nung mga oras na yon ay nawawalan na ako ng pag-asa. Parang gusto ko na lang sumuko dahil sa nangyayari sa amin. Lola, mukhang wala na tayong takas dito. Baka dito na tayo mamatay. Huwag mong sabihin yan. Hanggat hindi tayo pinapatay may pag-asa pa, Apo. Magtiwala lang tayo. Ang malas nga po natin eh. Naligaw na nga po tayo dito sa baryo na kakaibang paniniwala. Puro aswang pa. Mamamatay na tayo. Hindi nga tayo mamamatay, Apo. Magtiwala ka lang. Kailangan nating magtiwala sa sarili nating kakayahan. Kung hindi man nila tayo mahanap, tayo ang gagawa ng paraan para makatakas dito. Pero Lola... Apo, alam kong pinanghihinaan ka na ng loob dahil sa nangyayari sa atin. Pero palagi mong tatandaan na kahit pangit na ang nangyayari sa iyo o ang mga nararanasan mo, palagi lang dapat positibo ang pag-iisip mo. Huwag kang panghinaan ng loob dahil ang bawat pagsubok na nararanasan natin
ay may kapalit na magandang pangyayari. Opo, Lola. Tapos na ba ang pangangaral mo sa bata na yan, ha? Ate Althea, Kalagan niyo ang mga paa nila at dalhin dito sa baba. Bilisan niyo! anong gagawin mo sa amin? Hindi mo kami pwedeng patayin! At sinong nagsabing hindi? Kapag nakapatay kami ng higit sa 5 tao, kami ang susunod na magiging pinuno ng baryo na to. Kaya sisimulan na namin sa inyong 2. Ha? Kailangan kami ang magalay sa inyo para kami ang titingalain nila at pagsisilbihan. Pagod na ako manilbihan, kaya gusto kong maging pinuno. At kayo ang tutupad nun. Bitiwan niyo ako! Bitawan mo ang apo ko! Bilisan nyo na! Jason, apo! Nang tuluyan nila akong makuha, ay kaagad akong dinala sa harapan ni Ate Althea. May kinuha siyang isang kutsilyo sa kanyang likuran at itinutok yun sa akin. Kabadong-kabado ako sa pwedeng mangyari sa akin, kaya iyak na lang ako ng iyak. Wag po, paparangawan niyo na. Althea, huwag ang apo ko! Kahit anong pagmamakaawa nyo sa akin, hindi epekto yan. Lola, tulungan niyo po ako. Ano ba? Huwag kang malikot. Hawakan nyo siya na maayos, yung hindi makakagalaw, ha? Althea, tama na! Ang likot naman talaga. Saksakin na lang kaya kita para matapos na to, ha? Huwag pakiusap. Maawa na po kayo sa akin. Althea, ano bang ginagawa mo? Hindi pa oras para patayin sila. At bakit hindi pa? Alam mo naman kapag nakapatay tayo ng higit sa 5, tayo ang susunod na magiging pinuno, di ba? Alam na alam ko yun. Pero mamaya pa. Hindi pa sila nakikita ni Apo Berting. Paano kung maunahan tayo ng iba nating kasamahan? Di tayo ang talo. Justin naman, pagod na ako maging alipin na lang sa baryo na to. Gusto kong ako naman ang pagsilbihan nila. Alam ko yun. Pero kailangan nating maghintay. Hindi pa nahuhuli ang mga kasamahan nila. Kaya tumigil ka dyan, pwede ba? Nagpadala na rin si Apo Berting ng mga kasamahan natin na hahanap sa kanila. Kaya huwag ka nang mag-alala. Bakit ba kasi ang tagal nila? Kanina pa ako. Inip na ako. Gusto ko na silang patayin. Konting tiis na lang, mapapatay din natin sila. Maawa na po kayo sa amin. Pakawalan niyo na po kami ni Lola. Tumahimik ka dyang bata ka, ha? Kung ayaw mong saksakin kita. Tama na. Doon ka na lang muna sa kubo at ako na magbabantay sa kanila. Hindi, ako na. Asikasuhin mo yung mga kasamahan nila. Siguruhin mong mahuhuli silang lahat. Sige, ako nang bahala. Kailangan na rin nating madaliin ang pagpapakasal natin, ha? Para tayo na ang susunod na maging pinuno. Huwag mo nang alalahanin yun. Nakaplano na ang lahat. At mukha namang sumasang-ayon sa atin ang tadhana eh. Tingnan mo, nandiyan na sila. Papatay na lang natin. Po, ihanda niyo po ba kami sa kasal ninyo? Bingi ka ba? Di bang sabi ko kanina ay iaalay ko kayo sa kalikasan para hindi kami puntahan ng kalamidad? Pasalamat kayo, hindi pa oras. Ibalik yan sa taas at itali na mahigpit. Yung hindi makakagalaw, ha? Jason, apo! Lola! Bantayan sila ng maayos, ha? Siguraduhin yung hindi sila makakawala. Akong bahala. Sige na, umalis ka na. Hindi kami iniwan doon ni Ate Althea. Binantayan niya talaga kami ng maigi, habang ang iba naman niyang kasamahan ay abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Nang lumingon ako sa paligid ay nakita ko si Ate Clarice at sinenyasan akong tumahimik. Tinuro ko naman ito kay Lola Lagring, kaya nabuhayan muli kami ng loob. Sa kabilang gilid naman ay ang 2 lalaki na kasama namin at may dala silang mga pamalo. Sabay nila yung pinukpok sa ulo ni Ate Althea, dahilan para mawalan ito ng malay. Bilis, kalagan niyo si Lola. Ate,
Huwag ka na muna maingay dyan baka makita nila tayo. Kailangan nating makaalis kagad dito. Nasa na po sila, Mang Miguel? Nasa likuran. Tara na, bilisan nyo. Baka makita tayo ng mga kasamahan nila. Ay, halika na. Mabuti na lang mga abala mga tao dito. Kung hindi, baka nakita na nila tayo. Ayoko na po dito, Lola. Umuwi na po tayo. Diyos ko naman kasing bata ka. Bakit kasi nagpahuli ka sa mga aswang na yun, ha? Ang bibilis kasi nila, Ate Clarice. Yan kasi. Huwag ka pang maniwala sa susunod para mapahama ka ulit. Pati tuloy si Lola Lagring dinamay mo pa. Ay naku, tama na yan. Teka, nasa na ba sila? Dito po tayo, Lola. Nandito sila. Sana hindi nila mapansin kaagad na wala na tayo doon para makaalis na tayo. Tandaan mo naliligaw pa tayo. Hindi pa nga natin alam kung saan ang labasan sa gubat na to eh. Jason, bilisan niyo! Dito tayo! Ha? Mang Miguel? Huwag ka munang maingay. Teka, paano tayo makakaalis sa gubat na ito? May nakita akong bahay kanina. Mukha namang walang tao doon. Puntahan muna natin. Sigurado ka bang ligtas tayo doon? Subukan po muna nating tingnan kung talagang ligtas. Sige, kaming tatlo na lang muna ang pupunta. Paano po kami? Saan kami? Sasama na kami. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay dahil baka biglang sumugod ang mga aswang. Maganda nang magkakasama tayo, ha? Tama po si Lola. Baka lalo po tayong mapahamak lahat kung maghihiwa-hiwalay pa tayo. Oh, sige. Jason, ikaw na ang humawak ng holy water na to, ha? Para kahit papano ay may protection ka. Opo, Mang Miguel. Dapat talaga inaral natin dati kung paano gamitin ang buntot pagi. Hindi naman natin alam na mangyayari sa atin to eh. Mabuti na lang talaga may dala ako palagi sa jeep. At teka, yan na ba yung bahay? Oo, yan na nga yun. Tara na. Nang tuluyan kaming makarating sa bahay na yon, ay kaagad nang tumawag si Mang Miguel. Kasama ang dalawang lalaki. Ilang beses pa kaming tumawag pero wala pa rin sumasagot sa loob ng bahay. Pasukin na lang kaya natin. Wag po, baka mamaya nandyan sa loob yung aswang at hinihintay lang tayong pumasok. Di nayari tayong lahat, di ba? Subukan nyo munang ikutin ang bahay. Saka tayo pumasok kapag nasiguro na ang wala talagang tao sa loob. Sige, kayong dalawa doon kayo sa likuran. Dalhin niyo tong buntot pagi at kapag may hindi maganda kayo nakita, sumigaw kayo kagad. Jason, Clarice, tara na! Lola, ayoko pong pumasok. Baka may aswang po dyan Walang tao, tara na! Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Sigurado ka ba dyan, Miguel? Oo, sigurado ako. Ano ba yan? Ang dilim. Eto, may gasera, sindihan muna natin. Ay, mukhang hindi aswang ang nakatira sa bahay na ito. Paano niyo po nasabi, Lola? Tingnan nyo, may mga asin at bawang sa kusina. Meron ding buntot pagi na nakasabit dun sa taas. Baka naman pinatay yung dating nakatira dito. Mukhang matagal nang walang nakatira sa bahay na ito. Lola, may naririnig po akong ungol sa labas. Maghanda kayo. Kunin nyo yung buntot pagi at asin. Magagamit natin yan. Ako na rin po sa asin. Ay, kailan ba tayo tatantanan ng mga aswang na to? Gusto po talaga nila tayong patayin. Lalo na si Kuya Justin at Ate Althea para sila na ang susunod na magiging pinuno ng baryong ito. Kaya naman pala. Tradisyon din nilang mag-alay sa kalikasan ng tao. Dahil may paniniwala silang hindi sila pupuntahan ng mga kalamidad kapag nag-alay sila. Kakaiba nga talaga ang baryong ito. Ang daming maling paniniwala. Hanapin niyo sila! Nandyan lang yun sa paligid! Nasaan na ba yung mga yon? Hindi mo kasi sila binantayan ng maayos. Walang gagawa ng ingay. Tahimik lang lahat. Teka, kanino tong bahay? Hindi ba wala nang nakatira dito? Baka nandyan sila sa loob. Pasukin natin. Sige! Lola, papasok na po sila. Shh, wag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Hawakan niyong mabuti ang buntot pagi. Maging alerto tayo. Bilis, patayin niyo ang gasera. Lola, Buksan ang pinto! Nakasara sa loob! May tao ba dyan? Buksan niyo tong pinto kung ayaw ninyong mamatay! Mang Miguel, paano na po ito? Walang magbubukas ng pinto. Mga alagad ko, pasukin ninyo. Patayin ang lahat ng makita nyo. Tao man yan o kauri natin. grabe na naman ang pagtibok ng puso ko dahil sa kaba at takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Mahigpit ang pagkakahawa ko sa holy water at asin habang nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ay bigla na lamang kaming nagulat nang may sumira ng bubong ng bahay kung saan kami nagtatago. Jason! Clarice! Doon kayo sa may kusina! Bilis! Nandyan nga sila sa loob! Kilos na! Bilisan nyo! Buksan nyo itong pinto! Miguel, nandyan na sila sa taas! Jason, sabuyan mo ng asin, bilisan mo! Ha? Ah! Clarice, sa likuran mo! Mag-iingat ka po! Maging alerto kayo! Napakarami nila! Lola, sobrang dami nila. Ate Clarice, kaya mo yan. Nasusunog sila sa asin. Sige lang, Jason! Huwag kayong hihinto sa pagsamoy! Opo, Mang Miguel. Pasukin nyo! Hindi ko pa rin mabuksan! Parang may pumipigil sa loob! Anong ginagawa ng pagiging aswang mo? Magpalit ka na ng anyo. Jason, umalis ka sa pinto! Kailangan na nating makaalis sa loob ng bahay! Pero saan tayo dadaan, Lola? Dito, sa bintana! Kilos na, Jason! Dali! Sige pa, hampasin niyo pa! Mamamatay rin yan! Halika na! Tara na! Kagad na kaming lumabas sa bintana. Nauna muna si Mang Miguel para tingnan kung may aswang pa ba doon o wala. Kasunod ay kaming dalawa ni Ate Clarice at yung isang babae. Sunod naman ay si Lola Lagring at saka yung dalawang lalaki. Mabuti na lamang ay kasama namin sila dahil malaki rin ang naging tulong nila sa amin. Takbo na! Bilis! Mukhang nakapasok na sa loob ng bahay nila sila Kuya Justin at Ate Althea. Takbo na! Wala na tayong oras! Halina kayo! Lola, kaunti na lang po ang natitirang holy water at asin. Kasya pa yan! Aabot yan hanggang makarating tayo sa jeep. Pero hindi po natin alam kung nasan yung jeep. Naliligaw tayo, di ba? Ano hinihintay nyo? Habulin nyo! Nandun sila! Lola, nandiyan na sila. Grabe, ang bibilis nila. Hindi nila tayo hahayaang mabuhay, kaya kailangan nating lumaban. Ano bang binabalak ninyo o saan nyo balak pumunta, ha? Clarice! Sige, subukan mong lumapit. Akala mo ba ay natatakot ako dyan sa dala mo, ha? Clarice! Umatras ka! Nagpapalit na siya ng anyo! Tingnan natin kung saan napunta ang tapang nyo. Ang lalakas ng loob nyong tumakas. Akala nyo ba mabubuhay pa kayo? Nagkakamali kayo dahil papatayin namin kayong lahat. Napakasama mong babae ka! Clarice! Hampasin mo ng buntot pagi! Sige! Subukan mong lumapit! Jason! Jason, dito ka lang sa likuran ko! Hindi dapat ako maging mahina. Kailangan kong lumaban. Kailangan ako nila, Lola. Kaya natin to! Tingnan natin. Ah, talaga? Ubus na ang mga alagad mo, kaya tumigil na kayo. Lalaban ako, Lola. Hindi pwede, Jason! Tutulungan ko po kayo. Kahit magtulungan pa kayong lahat, wala ring magagawa yan dahil mga inutil naman kayo. Mga lampa at uto-uto. Ha, anong sabi mo? Totoo naman, di ba? Magpatayan na lang tayo. Wala akong pake. Clarice! Clarissa po, mag-iingat ka, ha? Ate Clarice, daba! Jason! Sabuyan mo na ng asin si Justin! Sige pa! Hampasin niyo pa! Jason! Tulungan mo si Clarice! Opo, Lola. Ang dapat sa inyo mabulok sa impyerno. Hindi kayo na mabagay sa mundong ito. Ate Clarice, papalit na siya ng anyo. Kahit lumipad pa siya, wala akong pakialam. Papatayin ko siya. Miguel! Miguel, nasa ang itak mo? Gamitin mo! Itak ang ginagamit ko, Aling Lagring! Saksakin mo na yan! Jason, sabuyan mo siya ng asin. Ako nang bahalang humampas sa kanya ng buntot pagi. Ate Clarice, doon ka sa kabila para hindi kanya makita. Mag-iingat ka dyan. Miguel, kaya niyo yan! Tutulungan ko ang mga apo ko! Kaya na namin ito! Sige pa, Ate Clarice. Hampasin mo pa. Huwag kang hihinto. Ano ka ngayon, ha? Ang yabang-yabang mo? Wala ka naman palang ibubuga? Ate Clarice, buhay pa siya. Alam ko! Jason! Sabuyan mo na kasi si Justin! Opo. Hampasin niyo! Konti na lang! Puro sugat na ang kanyang katawan! Mawalang iya kayo! Ikaw ang walang iya. Hindi ko hayaang masira niyo ang plano namin!
Sige pa, Mang Miguel, saksakin niyo na po! Etong sayo! Ha! Ah! Justin! Justin! Ikaw naman ang susunod, Althea! Etong sayo! Tama na yan, Jason! Sabuyan mo ng holy water! Ah! Ha! Yan! Ganyan ang nararapat sa mga mayayabang na tulad nyo! Matapos saksakin ng itak si Ate Althea sa kanyang tiyan, ay napasigaw siya sa sakit. Puno na ng sugat ang kanyang katawan dahil sa kahahampas ng buntot pagi at dahil na rin sa asin at holy water. Hindi na rin siya makahinga ng maayos. Nang tingnan ko naman si Kuya Justin, ganun din ang lagay nito. Halos hindi na makagalaw dahil sa nangyari sa kanila. Tara na, bilis. Iwan na natin sila. Kailangan na nating bumalik sa jeep. Sige, tara na! Pero teka lang, saan po ang daan? Dito tayo nang galing kanina. Dito na tayo dumaan. Baka maligaw na naman po tayo Mang Miguel. Magtiwala na lang tayo. Kapag hindi tayo sumubok, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo makakalabas sa gubat na ito. Sinabi niyo rin po yan kanina nung nasa jeep pa tayo Yan tuloy, napunta tayo sa baryo ng mga aswang. Nako, mahina pa rin po yung flashlight. Baka hindi na to abutin mamaya. Palapit na rin naman tayong makauwi. Konting tiis na lang, mga apo. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga ginusto ang nangyaring ito. Pero ayos na po yun, Mang Miguel. At least, napatunayan natin na totoo talaga ang mga kwento tungkol sa baryo na to. Ay, grabe, ang lala pala ng mga paniniwala nila. Hindi ko akalain na ganito kakaiba ang baryo na to. May mga pinuno din pala sila. Mabuti na lang hindi natin nakaharap yung mga yun. Pero parang isang buong baryo na yung nakalaban natin kanina Sobrang dami kaya nila. Mas marami dun sa lugar kung saan kami kinulong ni Lola. Mabuti na nga lang abala sila Tapos yung iba sa kanila ay purong karne ang kinakain. Baka nga mga tao pa yun Malamang sa malamang yan. Kaya siguro wala nang nakakabalik o nakakalabas ng buhay sa baryo na ito ay dahil sa kanila. Ni bangkay hindi makita kaya malamang ay kinakain nila. Gagawin na nga po sana tayong alay Ay nako, ang tanga talaga nila. Ano namang kinalaman ng tao sa pag-aalay nila para hindi sila puntahan ng bagyo? Diyos ko, ay naman, kahit saan pwedeng tamaan ng bagyo, diba? Sana talaga dito na lang sa baryong to tumama yung pinakamalakas na bagyo para maranasan nila kung gaano kalakas yun. Di paano yan? Buong kapis madadamay, wag naman ganun. Hindi, dito lang sa baryo ng mga aswang na to. Huwag na buong kapis, ito lang naman ang masasama Kailangan na rin talaga nating balaan ang ibang mga tao na wag nang pupunta sa baryo na ito. Dahil baka hindi nila kayang lumaban kagaya ng ginawa natin. Ay nako, mabuti na lang din walang napahamak sa atin. Ay, Lola, muntik lang. Kung hindi siguro namin kayo nahanap nila Mang Miguel, baka pinagpipiestahan na kayo ng mga aswang na yun Hindi rin ako makapapayag doon. Gagawa ako ng paraan para makatakas. Bantay sarado lang talaga tayo kay Ate Althea kanina. Gusto pa nga akong saksakin nun Sa mga talaga na ugali. Gigil na gigil talaga ako sa kanya kanina. Hindi naman halata ate. Maganda nang mamatay ng babae na yun. Nang mabawasan naman ang kasamaan dito sa mundo. Grabe, ang sama ng ugali. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa loob ng gubat. Ilang minuto ang nakalipas ay nakita na namin ang jeep ni Mang Miguel. Ayan, Miguel, yan na yung jeep. Halika na, tayo na. Ay, grabe, salamat naman. Nakarating din tayo dito. Tara na po, ayusin na natin para makauwi na tayo. Ay nako, gusto ko na rin magpahinga. Ay, napapagod na ako Ayos lang po ba kayo, Lola? Oo, apo, kaya ko pa. Sige na, sumakay na kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Lola, halika, tara na po. Mabubuhay pa kaya sila Ate Althea? Sana hindi na, no? Pero kaya naman nilang gamutin ang sarili nila. Pero kapag namatay na talaga sila, malabo nang mabuhay. Nakakalungkot lang po. Kasi bakit may mga taong nagiging aswang tapos ang sama pa ng ugali nila? Sa lagay ni Althea at Justin na yun, masyado silang naging makasarili. May pagpipilian naman sila kung magiging masama ba o hindi.
Pero mas pinili nila kung ano talagang gusto nila. Kaya yan, yun nangyari sa kanila. Ay nako, kaya kayo, huwag kayong masyadong makasarili. Matuto tayong makontento kung anong meron sa atin. Opo, Lola. At saka ikaw, Jason, matuto ka na ring maniwala sa amin, ha? Tingnan mo, totoo talaga sila at hindi kwento lang. Oo na nga. Naniniwala na nga ako sa kanila. Nakita ko na eh. Naghintay lang kami ng ilang minuto para maayos ang jeep. Wala na rin namang sumunod sa amin. Baka tuluyan nang namatay si Ate Althea at Kuya Justin. Nang maayos na ni Mang Miguel ang jeep, ay pumunta na siya sa upuan ng driver. Hosya, makakaalis na tayo. Ayos na ang jeep. Ayos! Salamat naman at hindi na tayo pinahirapan. Oo nga. Babalik na lang tayo at saka ng liliko. Siguradong hindi na baryo ng mga aswang ang pupuntahan natin. Alam na rin natin kung saan ang daan palabas ng Capiz. Ay nako, magpapahinga na muna ako. Masyado na ako napagod. Lahat kami ay tahimik na dahil sa pagod. Nagpatuloy na lang kami sa biyahe hanggang sa makalabas na kami ng tuluyan sa Capiz. Huminto muna kami sa isang kainan at nagpalit na rin ng damit dahil puro dugo na ang katawan namin. Bago mag-umaga, makakarating na rin tayo kina Tita Carla nyo. Siguradong hindi maniniwala sa atin si Tita Carla kapag kinwento natin sa kanya yung nangyari. Hindi nyo naman na kailangang ikwento dahil ang nangyari sa atin ay mananatili na lamang yun sa alaala. At baka kung ano pang sabihin sa atin ng ibang tao. Kaya nga po, Lola. Baka sabihan pa nila tayong baliw. O kaya naman nag-iimbento lang ng kwento. Ay naku, wala na sanang makaranas ng pinagdaanan natin. Teka nga pala. May mga sugat ba kayo? Ako po, wala po. Mga pasalang dahil sa pagkakatali sa atin kanina. Hosa, tuloy na tayo ha. Baka mamaya maligaw na naman tayo. Ay salamat naman at mapupuntahan na natin ang Tita Carla nyo. Pero Lola, wag na tayong babalik dito sa kakaibang baryo na to ha. Oo naman na po. Hukom, hindi ko alam kung may maniniwala ba sa akin kapag kwento ko ito. Pero alam kong ang mga followers mo ay maniniwala sa akin. Dahil hindi lang ako ang nakaranas nito. Marami kami. At sa nangyari sa amin ni Lola Lagring, ang dami kong natutunan. Ang dami kong nalaman. At hinding-hindi ko yun malilimutan. Mananatili yun kahit saan ako magpunta. Hukom, Your Honors, ngayong matanda na ako at may isip, natatandaan ko pa rin kung ano ang nangyari noon. Posibleng ang totoo ang mga kwento-kwento lang at hindi dapat baliwalain ng kahit na sino. Kaya sana naman Hukom ay magustuhan ito ng mga followers mo. Hanggang dito na lang Hukom, Your Honors, at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.